Hi everyone! So for today's video, ipapakita ko naman sa inyo yung aking first day experiences dito sa Tokyo City. So since day 1 ko nga dito, niyaya muna ako ng aking pinsan at ng family niya na kumain dito sa Chinese restaurant. Bale, dito nga pala nila naisip akong dalhin sa Idogawa Nishikai Food Restaurant. And by the way mga BE-Flex ko nga pala tong napaka-cute na pamangkin ko na si Kosei. Grabe, sobrang jolly. Bale, half Japanese and half Pinoy na tong batang to, kaya sobrang cute. At since first time ko nga kumain sa ganitong restaurant, na-curious ako kung para saan tong mga towel na binigay. Pamunas lang pala sa kamay ang purpose nitong mga biya, akala ko naman kung para saan. At dahil nga first time ko pumunta dito, kailangan ko daw silang sabayan sa inuman, kaya in-orderan ako ng beer. Ibig sabihin, ito daw yung klase ng pa-welcome nila sa mga bisita. Kaya nga parang naisip ko, lagi na lang akong bibisita sa kanila para laging may pa-welcome na foods. Charot. At binigay nga to sa akin ni Kuya ang mga copy ng menu para meron daw akong pang-vlog. Grabe, pakatingin ko nga ng mga menu, sobrang mahal pala ng mga order dito. At nagulat nga ako kasi napakadaming in-order, hindi ko alam tuloy kung paano ko uubusin. At ipapakita ko na lang sa inyo yung iba't ibang klase ng menu na aming in-order pero hindi ko alam kung anong mga pangalan. At ito nga yung isa sa mga order, grabe ang cute ng design. Kamatis lang to at kulay pero lakas makasosyal. At since dinner to at gutom na ako, nagpasabay na rin ako ng rice. Bali, more on barbecue at mga fresh meat nga pala yung mga in-order. At since mahilig nga ako sa mga barbecue, madami akong nakain nung araw na yan. At sobrang natakam nga ako kasi meron din yung pinaka-favorite ko na sushi kaya naubos ko agad. Actually, iba't ibang klase ng order yung mga dumating na barbecue kaya hindi ko na tuloy alam kung anong mga pangalan nito. Basta ang alam ko lang, more on fresh meat and toasted barbecue lang yung mga kinain namin. At since hindi ko nga na kayang inumin yung beer, inorderan na nga lang ulit ako nila ng bagong drinks. At pagkatapos nga namin kumain ng dinner, pinasyal naman nila ako. Sobrang ganda daw kasi ng mga view dito sa Tokyo kapag gabi. At nilibot nga nila ako sa pinaka-best sightseeing dito sa Tokyo City habang nagda-drive. Dadaanan daw namin yung pinakamahaba at pinakasikat na tulay dito sa Tokyo City. Nakaka-relax daw kasi kapag namamasyal sila ditong mag-asawa every time na stress sila. Grabe, kahit ako nagandahan ako sa Tokyo kasi ang gaganda ng mga views kaya ng mga tulay, buildings at mga dagat. Nag-i-enjoy nga ako dyan sa mga dinadaanan naming mga views kaya napavideo na ako. Saka ko nga lang talaga napatunayan na sobrang ganda pala talaga dito at lively sa Tokyo City. Bale, itong Tokyo City nga pala yung pinaka-city dito sa Japan kaya napakaraming turista. Kaya naman hindi talaga ako na boring kahit pagod na ako dyan galing sa biyahe. Kaya naman kahit wala talaga akong plano mag-video, binidyohan ko na kasi sayang naman yung pagkakataon. At eto nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na pinakasikat na tulay dito sa Tokyo. Or tinatawag nilang Rainbow Bridge kasi madaming magagandang views ang makikita mo kapag dumaan ka sa bridge na to. At bukod nga sa magagandang views and buildings na makikita mo dito, makikita mo rin dito yung pinakasikat na Tokyo Tower na naka-align lang sa gitna ng bridge. Bali, nasa 798 meters nga pala yung haba nitong Tokyo Rainbow Bridge. At yung pinakasikat nga na dinarayo dito ng mga turista is yung pinaka-small version ng Statue of Liberty na makikita natin sa New York City. At maya-maya nga ipapakita ko sa inyo yung tsura ni Statue of Liberty ng version ng Tokyo City. Ito kasi yung isa sa pinakasikat at gustong dayuhin ng mga turista dito sa Japan. And finally, nandito na nga kami sa entrance papunta doon sa Odaiba Statue of Liberty. Pero bago tayo doon pumunta, ipapakita ko muna sa inyo yung magagandang views na makikita natin dito. Grabe, sobrang gaganda ng mga views at maraming magagandang photos ang makukuha ka rito. Grabe, mag-i-enjoy ka talaga kapag pumunta ka dito kasi hindi lang magagandang views ang makikita mo, kundi makikita mo rin dito yung mga giant Gundam robot, cityscape, tulip gardens, and massive shopping mall na malalaki. Meron din iba't ibang klase ng food court dito at very perfect to pagdating sa mga couple charm. At sabayan pa nga nitong napakagandang views na Rainbow Bridge habang nagde-date kayo. Grabe, perfect timing na talaga. At ditong part nga pala natin makikita yung malalaking malls dito papunta sa Skywalk. At yung mga nagbabalak dyan na pumunta dito, this is located in Minato City, part ng Tokyo. At kagandahan pa dito, free yung pagpunta kaya walang bayad yung entrance fee. Nandito na nga kami sa loob ng Skywalk papunta ng Statue of Liberty. At eto nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na Seaside Skywalk. Sobrang gandang-ganda talaga ako sa part na to kaya binidyohan ko din kasi feeling ko nare-relax ako. At kung napansin nyo dito sa video na to, natatanaw ko na dyan yung Statue of Liberty. Grabe, napaka-perfect talaga ng area na to. Ang sarap magmuni-muni, mas lalo na kapag stress ka. Grabe, sobrang nakaka-relax at nawala agad yung stress ko. Sobrang gaganda kasi talaga ng mga ambience kahit saan ka lumingon. At ayun na nga, natatanaw ko na yung Odaiba Statue of Liberty. Grabe, hindi ko na pala kailangan pumunta ng New York para makakita ng Statue of Liberty. At konting background nga pala about dito sa Odaiba Statue of Liberty. Kaya nga nang sinabi ko kanina, small version ito ng Statue of Liberty sa New York. At ginawa siya dito sa Japan noong year 1998 at mas nakilala siya noong year 2000. At hindi nga lang sa Tokyo area ang meron nito. Meron din itong sister branch located sa Osaka at Shimuda. At abangan nyo pala yung part 3 video ko dito sa Tokyo. Hanggang dito na lang muna. Bye!